Pagkatapos muling mag-asawa si Rafael, ang tahanan ng pamilyang Santos ay naging isang tahimik na impyerno kung saan araw-araw na inaabuso. Sinasaktan at pinapahiya ang batang si Angel sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa likod ng anyo ng perpektong madrasa ni Marisa ay nakatago ang kalupitan at kasakiman hanggang sa mapalayas pa si Aling Rosa, ang nag-iisang nagtatanggol sa bata. Kapag nalaman ni Rafael ang katotohanan, maililigtas pa ba niya ang kanyang anak? O huli na ang lahat para sa pamilyang Santos? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito muli ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang isang kwentong hindi lamang aantig sa inyong mga damdamin, kundi magsisilbiring paalala tungkol sa katapatan at sa tunay na kahulugan ng pamilya. Maupo ng komportable, ihanda ang inyong mga puso, at sabay-sabay nating baybay ng landas ng ating bida sa hapong ito. Sinasabing ang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig ay isang biyayang galing sa langit, lalo na para sa mga pusong matagal nang nag-iisa at naghahanap ng katuwang sa buhay. Ngunit paano kung ang inaakala mong sagot sa iyong mga panalangin ay siya palang magiging mitya ng pinakamabigat na pagsubok para sa iyong sariling dugo at laman? Hanggang saan ang kayang itago ng isang matamis na ngiti bago lumitaw ang tunay na kulay ng isang mapagkunwari? Ang sikat ng araw sa Antipolo ay tila babasbas ng langit sa gitna ng malalabay na sanga ng mga puno ng mangga, habang ang amoy ng sariwang sampagwita ay humahalimuyak sa loob ng lumang simbahan ng parokya. Suot ang kanyang barong Tagalog na may maselang burda, nararamdaman ni Rafael Santos ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa kaba ng isang binatang unang beses magpapakasal, kundi dahil sa bigat ng pangakong muli niyang bibitawan sa harap ng dambana. 8 taon na ang nakalilipas mula nang iwan siya ng kanyang unang asawa na si Elena, at sa bawat sandaling lumipas, ang tanging nag-iisang liwanag sa kanyang buhay ay ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Angel. Tumingin si Rafael sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakaupo ang kanyang anak. Ang batang babae ay tila isang maliit na anghel sa kaniyang puting bestida, subalit may lungkot sa mga mata nito na pilit na ikinukubli ng isang pilit na ngiti habang nakayakap sa lumang litrato ng kaniyang pumanaw na ina. Eksakto sa pagtunog ng kampana para sa pagsisimula ng seremonya, isang ibon ang biglang bumangga sa makulay na stained glass ng simbahan na lumikha ng isang matalim na tunog, dahilan para mapatalon sa gulat ang ilang mga bisita. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Isang malamig na hangin tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit agad niya itong iwinaksi nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan at pumasok si Marisa de la Cruz. Maganda si Marisa. May tindig na tila isang reyna, at sa kanyang bawat hakbang ay tila ba siya ang sagot sa lahat ng pangungulila ni Rafael sa nakalipas na mga taon. Ngunit sa ilalim ng makapal na belo, ang mga mata ni Marisa ay hindi nakatitig sa kaniyang mapapangasawa, kundi sa malawak na lupain at sa mansyong pagmamay-ari ni Rafael na matatanaw mula sa itaas ng bundok ng Antipolo. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, naramdaman ni Rafael ang lamig ng balat ni Marisa, isang lamig na hindi kayang pawiin ng init ng tirik na araw sa labas. Rafael, nanggangako akong mamahalin kita at ang iyong anak nang higit pa sa aking sarili. Ang mga salitang ito ni Marisa ay lumabas na tila musika sa pandinig ng mga bisita, ngunit si Angel, na nakaupo sa malapit, ay napaatras ng bahagya sa kaniyang upuan. Sa bawat pagbigkas ni Marisa ng kaniyang panata, tila ba may isang hindi nakikitang anino na unti-unting bumabalot sa paligid ng maliit na batang babae. Ang bawat pangako ng pag-aaruga at pagmamahal ay tila mga patalim na dahan-dahang itinatago sa ilalim ng malalambot na bulaklak ng kasal, habang si Kyle, ang 10 taong gulang na anak ni Marisa,
ay nakatayo sa isang sulok at nakangising pinapanood ang kaniyang bagong kapatid na si Angel na tila ba isang biktima na nahulog na sa bitag. Ang reception sa kanilang malawak na hardin ay puno ng tawanan at masasarap na pagkain kung saan ang mga bisita ay walang tigil sa pagpuri sa bagong mag-asawa. Inasikaso ni Rafael ang bawat panauhin ng may malaking ngiti. Sa wakas ay naramdaman niyang muli siyang naging buo, na ang kaniyang tahanan ay hindi na muling magiging tahimik at mapanglaw. Napansin niya si Marisa na maingat na sinusubuan si Angel ng isang pirasong cake. Ang kaniyang asawa ay mukhang isang mapagmahal na ina sa harap ng mga lente ng kamera. Kaya naman lumambot ang puso ni Rafael at naramdaman niyang tama ang kaniyang naging desisyon. Hindi niya napansin ang bahagyang pagpisil ni Marisa sa braso ni Angel. Isang pisil na sapat na upang mag-iwan ng pulang marka sa balat ng bata, habang bumubulong ito sa isang tinig na kasing talim ng labaha. Huwag kang iiyak dito kung ayaw mong malintikan sa akin mamaya. Nang lumubog ang araw at magsimulang magsiuwian ang mga bisita, naiwan ang pamilya sa kanilang malaking bahay na ngayon ay puno na ng mga gamit ni Marisa at Kyle. Pumasok si Rafael sa kanilang silid upang magpalit ng damit. Iniwan niya sandali ang dalawang bata kasama ang kaniyang bagong asawa sa sala. Sa sandaling sumara ang pinto ng silid ni Rafael, ang matamis na aura ni Marisa ay biglang naglaho na tila bula. Ang kaniyang mga mata ay naging mapanghusga habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na tila ba tinitingnan kung ano pa ang maaari niyang ariin. Tumingin siya kay Angel na noon ay tahimik na nagliligpit ng kanyang mga laruan sa isang sulok, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling anak na si Kyle na noon ay nakahiga sa sofa at kumakain ng mga natirang tsokolate mula sa reception. Angel, dalhin mo ang lahat ng mga gamit ni Kyle sa itaas. Simula ngayon, ang kwarto mo ang magiging kwarto niya at ikaw ay lilipat sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang utos ni Marisa ay walang halong emosyon. Tila ba nag-uutos lamang sa isang katulong na matagal na niyang kinamumuhian. Nagulat ang bata at tiningnan ang kanyang bagong ina nang may pagtataka. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang pilit na nagtatanong kung bakit kailangan niyang iwan ang kwartong kinalakihan niya kasama ang kanyang ina. Ngunit bago pa man makapagsalita si Angel, mabilis na lumapit si Marisa at hinawakan ang kanyang panga ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na pisngi ng bata. Simula sa araw na ito, hindi mo natatawaging nanay ang babaeng nasa litratong yon. At tandaan mo, kahit isang salita ang makarating sa tatay mo tungkol sa usapang ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka pa. Dinig na dinig ni Angel ang tibok ng kanyang sariling puso na tila ba isang tambol na nagbababala ng panganib. Habang sa itaas, ay naririnig niya ang mga yabag ni Rafael na pababa na ng hagdan. Agad na binitawan ni Marisa ang panga ni Angel at mabilis na kinuha ang isang suklay. Dahan-dahang sinuklayan ang buhok ng bata na tila ba isang maalagang ina na nag-aayos sa kanyang anak bago matulog. Pagbukas ng pinto ni Rafael, ang nadatnan niya ay ang isang napakagandang larawan ng isang pamilyang nagkakaisa. Si Marisa na nakangiti sa kanya at si Angel na nakayuko na inakala niyang pagkapagod lamang mula sa mahabang araw. Lumapit si Rafael at hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Pagkatapos ay binuhat si Angel at inikot-ikot sa hangin. Hindi alam na sa bawat pagtawa niya ay may isang malalim na sugat na nagsisimulang bumukas sa puso ng kanyang anak. Kinabukasan, habang naghahanda si Rafael para sa kanyang trabaho sa isang malaking construction site, napansin niyang tila abala si Marisa sa pagluluto ng isang masaganang almusal para sa kanila. Ang amoy ng pritong kanin, longganisa, at itlog ay bumalot sa buong kusina. Kaya naman lalong nabilib si Rafael
sa kasipagan ng kaniyang asawa. "Rafi, mahal, huwag kang mag-alala sa mga bata rito. Ako na ang bahala sa kanila. Habang wala ka, ituturing ko si Angel na parang sarili kong anak, gaya ng ipinangako ko sa'yo." Ang malambing na wika ni Marisa habang inaayos ang kurbata ni Rafael. Ngumiti si Rafael at hinalikan ng asawa bago lumabas ng pinto. Baon ang kampante at payapang isipan na ang kaniyang anak ay nasa mabubuting kamay. Ngunit nang mawala na ang tunog ng makina ng sasakyan ni Rafael sa kalayuan, ang masaganang almusal na nasa hapag ay mabilis na inilipat ni Marisa sa harap ni Kyle habang si Angel ay pinatayo lamang sa gilid. Kumuha si Marisa ng isang pirasong matigas na tinapay mula sa basurahan, isang tinapay na itinira noong nakaraang araw pa, at inilagay ito sa isang maliit na platitong plastik. Ibinaba niya ang platito sa sahig, sa tabi ng lamesa kung saan kumakain ang kanyang anak ng mainit na almusal, at itinuro ito gamit ang kanyang muso. "Diyan ka kakain at huwag kang mangangahas na tumuntong sa carpet na ito hanggat hindi mo nauubos ang pagkain mo. Naiintindihan mo ba?" Ang malamig na utos ni Marisa habang pinapanood si Kyle na paglaruan ng kanyang pagkain at sadyang hulugan ng mga mumo ang ulo ni Angel. Ang bata ay dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang hindi hinahayang pumatak habang kinukuha ang matigas na tinapay. Sa sandaling iyon, ang bahay na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging isang malaking kulungan, at ang bawat kagat ni Angel sa tinapay ay tila ba paalala ng kanyang bagong katotohanan. Habang nagpapatuloy ang umaga, isang itim na sobre ang natagpuan ni Aling Rosa, ang matagal ng katulong ng pamilya na nakatago sa ilalim ng unan ni Marisa. Nang buksan niya ito ng lihim, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang mga papeles tungkol sa isang malaking pagkakautang sa sugal at ang mga planong pagbebenta sa mga alahas na pag-aari ng pumanaw na asawa ni Rafael. Ngunit bago pa man makapagsalita o makakilos ang matanda, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kaniyang balikat. At nang lumingon siya, ang nakita niya ay ang nanlilisik na mga mata ni Marisa na may hawak na isang matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa ng karne. "Mukhang masyado kang maraming alam para sa isang hamak na katulong, Aling Rosa." Ang bulong ni Marisa na sapat na upang magpatigil sa paghinga ng matanda, habang sa labas ay muling tumunog ang kampana ng simbahan na tila ba isang babala na ang bagong simula ni Rafael ay isa palang mitya ng isang sumpa na sisira sa lahat ng kaniyang pinakamahalaga. Ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga luntiang bundok ng Antipolo ay tila ba may dalang babala sa madaling araw na yon, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa malawak na hardin ng mga santos na tila isang puting kumot na nagtatago ng mga sikretong hindi pa nararapat mabunyag. Sa loob ng kanyang silid, maingat na inayos ni Rafael ang kanyang mga kagamitan sa loob ng malaking maleta. Ang bawat tupi ng kanyang mga barong at pantalon ay may kasamang mabigat na buntong hininga dahil sa kaisipang kailangan niyang lisanin ang kanyang mag-ina sa loob ng isang buwan para sa isang proyekto sa Davao. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at sandaling hinaplos ang kanyang dibdib kung saan naroon ang isang maliit na agimat na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Habang ang katahimikan ng bahay ay binabasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig sa labas na tila ba nakikiramay sa kanyang pangungulila bago pa man siya makaalis. Nang sumikat ang unang bahid ng liwanag sa silangan, ang buong kabahayan ay nagsimula ng magising, ngunit hindi ang dating masiglang ingay ang bumati kay Rafael, kundi ang isang uri ng tensyon na hindi niya maipaliwanag. Lumabas si Angel mula sa kanyang silid na may bitbit na isang maliit na stuffed toy. Ang kanyang mga mata ay mapurol
at tila walang sapat na tulog, habang ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang pajama. Lumuhod si Rafael upang pantayan ang kanyang anak. Hinawakan ang magkabilang balikat nito at pilit ng ngumiti upang hindi mahalata ang sariling lungkot, habang ipinapangako na babalik siya agad at magdadala ng maraming pasalubong mula sa Mindanao. Anak, magpakabait ka rito kay Mami Marisa mo, ha? Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo at laging makikinig sa sasabihin nila. Ang malambing na bili ni Rafael na sinagot lamang ni Angel ng isang mahinang tango at isang yakap na tila ba ayaw na niyang bitawan ang kanyang ama habang buhay. Sa kabilang dako ng sala, nakatayo si Marisa na may hawak na isang baso ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang perpektong maskara ng pag-aalala habang pinapanood ang mag-ama. Nilapitan niya si Rafael at maingat na inayos ang kwelyo nito. Ang kaniyang mga daliri ay dumaan sa balat ng asawa na may kasamang malambing na haplos, na tila ba siya ang pinakamapagmalasakit na asawa sa buong mundo. Huwag kang mag-alala, Rafi. Ako na ang bahala sa lahat dito. Mag-focus ka lang sa trabaho mo roon para sa kinabukasan nating lahat. At sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat bago ka bumalik. Ang wika ni Marisa na sinabayan pa ng isang matamis na halik sa pisngi ni Rafael, isang eksenang tila ba kinuha sa isang pelikula ng masayang pamilya. Eksaktong 7:00 ng umaga, dumating ang sasakyang maghahatid kay Rafael sa paliparan, at sa bawat pag-ikot ng gulong nito papalayo sa malaking gate ng kanilang mansyon, ang bawat pangarap ni Angel ng kaligtasan ay tila ba dahan-dahan ding naglalaho. Kumaway si Rafael mula sa bintana ng sasakyan hanggang sa hindi na niya matanaw ang kaniyang pamilya. Iniisip na ang lahat ay magiging payapa sa kaniyang pag-alis. Ngunit sa sandaling sumara ang bakal na gate at mawala ang tunog ng makina sa kalayuan, ang ngiti sa mga labi ni Marisa ay dahan-dahang naging isang malamig at matalim na linya. Ang kaniyang tindig ay tumuwid at ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapangyarihang matagal na niyang hinintay na makuha. Hinarap ni Marisa si Angel na noon ay nakatayo pa rin sa pintuan. Ang bata ay mukhang isang maliit na ibon na nawalan ng pugad sa gitna ng bagyo, habang si Kyle naman ay lumabas mula sa kusina na may dalang isang mangkok ng cereal. Hindi nagsalita si Marisa. Sa halip ay mabilis siyang naglakad patungo sa kwarto ni Angel. Ang tunog ng kaniyang mga takong sa sahig na gawa sa hardwood ay tila ba mga dagok ng martilyo na nagpapabilis sa tibok ng puso ng bata. Sinundan siya ni Angel ng may takot, at nang makarating sila sa kwarto, laking gulat ng bata nang makitang sinimulan ni Marisa na pagtatapon ng kaniyang mga gamit mula sa kaniyang kama. Ang mga unan, ang kaniyang mga paboritong libro, at maging ang kaniyang mga damit ay walang pakundangang inihagis ni Marisa sa sahig na tila ba mga basura na wala ng silbi. Mami, bakit niyo po ginagawa iyan? Iyan po ang kwarto ko. Diyan po ako natutulog simula noong maliit pa ako. Ang nanginginig na tinig ni Angel ay napuno ng pagtataka at sakit, habang pilit niyang pinupulot ang kaniyang mga gamit mula sa sahig. Ngunit isang malakas na tulak ang isinalubong sa kanya ni Marisa, dahilan upang mapaupo ang bata sa ibabaw ng kanyang mga nagkalat na laruan, habang ang kanyang stepmother ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang dambuhala. Mula ngayon, hindi mo na kwarto ito. Masyadong maganda ang silid na ito para sa isang batang tulad mo na walang pakinabang. Dito na ilalagay ni Kyle ang lahat ng kanyang mga laro at gamit, dahil siya ang tunay na prinsipe sa bahay na ito. Ang bulyaw ni Marisa na may kasamang pandidiri sa kaniyang boses, habang si Kyle naman ay pumasok sa loob at sinimulang sipain ang mga manika ni Angel patungo sa sulok. Hindi makapaniwala si Angel sa kaniyang naririnig. Ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak ng walang tigil
habang pinagmamasdan ang kanyang silid na unti-unting binabago ang anyo. Ang mga poster ng mga cartoon characters na pinili pa nila ng kanyang tatay ay isa-isang pinunit ni Marisa at ang kanyang maliit na kama ay dinala sa isang maliit at madilim na storage room sa tabi ng kusina, isang silid na walang bintana at puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Doon ka na matutulog at wag na wag kang magkakamaling umakyat sa itaas nang wala akong pahintulot dahil ang bahaging ito ng bahay ay para lamang sa mga taong karapat-dapat. Ang dagdag pa ni Marisa habang itinuturo ang madilim na pasilyo patungo sa kusina, kung saan ang amoy ng luma at amag ay nagsisimulang sumalubong sa bata. Habang nagpapatuloy ang araw, naramdaman ni Angel ang bigat ng kanyang bagong kalagayan. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng saya ay tila ba naging isang malaking labirinto ng takot. Sinubukan niyang lumapit kay Aling Rosa upang humingi ng tulong, ngunit nakita niyang ang matandang katulong ay abala sa paglilinis at tila iniiwasan ng kanyang tingin dahil alam nitong anumang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Ang katahimikan ni Aling Rosa ay lalong nagpabigat sa loob ni Angel. Naisip niya na sa loob ng malaking mansyong ito, siya ay tuluyan ng nag-iisa at walang sino mang makakapagtanggol sa kanya laban sa kalupitan ng kanyang bagong ina. Pagdating ng gabi, ang bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban sa tunog ng telebisyon sa sala kung saan masayang nanonood sina Marisa at Kyle habang kumakain ng mga masasarap na puti. Samantala, si Angel ay nakaupo sa kaniyang maliit na kama sa madilim na storage room. Ang kaniyang tanging kasama ay ang kaniyang stuffed toy na ngayon ay puno na ng dumi mula sa pagkakahagis sa sahig. Ramdam niya ang gutom na kumakalam sa kaniyang sikmura dahil ang tanging ibinigay sa kanya ni Marisa para sa hapunan ay ang mga tirang pagkain ni Kyle na halos buto-buto na lamang. Sa gitna ng dilim, pilit niyang inaalala ang mukha ng kaniyang tatay at ang mga pangako nitong babalik. Ngunit ang bawat alaala ay tila ba unti-unting nilalamon ng kawalang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng storage room at pumasok si Marisa. Ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay nagmukhang isang mahabang anino na tumatama sa mukha ng bata. Lumapit si Marisa at huminto sa harap ni Angel. Ang kaniyang mga mata ay tila nagniningning sa dilim habang pinagmamasdan ang naghihirap na kalagayan ng anak ni Rafael. Inabot niya ang buhok ni Angel at hinila ito ng bahagya upang pilitin ang bata na tumingin sa kanya. Ang kaniyang hininga ay amoy alak at ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng yelo na tumutusok sa pandinig ni Angel. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa paglipat mo ng kwarto? Nagkakamali ka, maliit na bata. Ang bulong ni Marisa na may kasamang nakapangingilabot na tawa habang ang kanyang kuko ay dahan-dahang dumaan sa pisngi ni Angel na tila ba naghahanap ng bahaging maaari niyang saktan. Simula bukas, matututo kang magtrabaho para sa bawat butil ng kanin na isusubo mo. Dahil sa bahay na ito, ang mga palamunin ay walang karapatang mabuhay ng komportable. At tandaan mo ito ng mabuti, Angel. Kapag sinubukan mong magsumbong sa tatay mo sa pamamagitan ng telepono o sa kahit na anong paraan, hindi lang gutom ang mararanasan mo, sisiguraduhin kong malilimutan mo na ang salitang pagkain dahil sa pagdurusa. Naiwang nanginginig si Angel sa dilim matapos isara ni Marisa ang pinto. Nang malakas, ang tunog ng lock na umiikot ay tila ba nagsasabing siya ay tuluyan nang nakakulong sa isang impyernong walang pintuan ng labasan. Napayakap na lamang siya sa kanyang stuffed toy habang ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, natatakot sa kung anong bukas ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng pamamahala ng babaeng tinatawag niyang ina sa harap ng kanyang ama. Ngunit isang halimaw sa likod ng mga saradong pinto. Ang nakakapasong sikat ng araw sa kalagitnaan ng umaga
ay tila ba isang korona ng ginto sa ulo ni Marisa de la Cruz habang nakatayo siya sa balkonahe ng master's bedroom. Hawak ang isang tasa ng mamahaling kape habang pinagmamasdan ang malawak na lupain na ngayon ay pag-aari na niya. Ang bawat puno, bawat halaman, at bawat sulok ng mansyon ay tila ba sumisigaw ng kaniyang tagumpay. Isang tagumpay na matagal na niyang pinangarap habang nilulubog ang sarili sa utang at sa mga anino ng kaniyang nakaraan. Hinaplos niya ang seda ng kaniyang roba, isang materyal na dati ay sa mga magasin niya lamang nakikita, at isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ito na ang buhay na para sa kaniya at gagawin niya ang lahat upang mapanatili ito kahit pa nangangahulugan iyon ng pagyurak sa isang inosenteng bata na nagiging hadlang sa kaniyang mga plano. Sa kaniyang isipan, si Angel ay hindi isang bata, kundi isang multo, isang buhay na alaala ng unang asawa ni Rafael na kailangan niyang burahin ng tuluyan upang siya ang maging nag-iisang reyna sa kahariang ito. Ang bawat ngiti, bawat kilos, at bawat hibla ng buhok ng bata ay nagpapaalala sa kanya na siya ay pangalawa lamang, isang kapalit na pinili dahil sa pangangailangan. Kaya naman, sa bawat araw na lumilipas na wala si Rafael, lalong tumitindi ang kaniyang pagnanais na ipakita kay Angel kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng trono sa pamilyang ito. Bumaba siya sa hagdanan na may tindig ng isang emperatris. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat at awtoridad, habang ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina ay nagmistulang isang anunsyo ng kaniyang kapangyarihan. Sa kusina, ang eksena ay tila isang di makatarungang dula. Si Kyle, ang kaniyang 10 taong gulang na anak, ay nakaupo sa hapag na tila isang batang prinsipe. Sa harap niya ay isang plato ng bagong lutong pritong manok na kulay ginto sa pagkalutong, sinangag na may bawang, at isang baso ng orange juice. Samantala, si Angel ay nakatayo sa tabi ng lababo. Ang kaniyang maliliit na kamay ay nanginginig, habang pilit na kinukuskos ang mga natuyong kanin sa isang malaking kaldero. Ang kaniyang anino sa sahig ay tila ba mas malaki pa kaysa sa kaniyang payat na katawan. Hindi man lang siya tinitingnan ni Marisa na abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ng kaniyang anak. Ang bawat piraso ng manok ay maingat na pinipili na tila ba isang hiyas. Kyle, anak, kainin mo lahat iyan para lumaki kang malakas at matalino. Hindi tulad ng iba dyan na walang ginawa kundi maging pabigat. Ang malambing na wika ni Marisa sa kaniyang anak, ngunit ang mga salita ay tila mga punyal na sadyang ipinaparinig kay Angel. Ngumiti si Kyle at kinuha ang pinakamalaking hita ng manok. Habang sinisipa, sa ilalim ng mesa ang paa ni Angel na noon ay tahimik na nagtitiis. Nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan ang bata, ang kaniyang mga mata ay nakatutok lamang sa kaniyang ginagawa upang maiwasan ang anumang gulo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang basang plato ay dumulas mula sa kaniyang mga kamay at bumagsak sa sahig na may kasamang malakas na tunog ng pagkabasag. Ang katahimikan na bumalot sa kusina ay mas nakabibingi pa kaysa sa tunog ng nabasag na pinggan. Dahan-dahang lumingon si Marisa. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na tila ba isang bulkan na sasabog anumang oras. Lumakad siya papalapit kay Angel. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang aura ay puno ng panganib. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pagiging pabaya? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng platong iyan? Ang mahinang tanong ni Marisa, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang malaking bato. Bago pa man makasagot si Angel, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi, isang sampal na nag-iwan ng pulang marka at nagpatalsik sa kanya sa sahig kasama ng mga bubog. Hindi ka lang pabaya, wala ka pang silbi. Pulutin mo ang bawat piraso niyan gamit ang mga kamay mo
At huwag kang aalis diyan hanggat hindi kumikinang ang sahig na yan. Ang sigaw ni Marisa habang si Kyle ay tumatawa sa isang sulok, masaya sa paghihirap ng kanyang kinaiinisang kapatid. Habang nanginginig na pinupulot ni Angel ang bawat matulis na piraso ng bubog, biglang tumunog ang telepono sa sala. Isang pamilyar na ringtone na nagpapahiwatig na si Rafael ang tumatawag. Sa isang iglap, ang malademonyong anyo ni Marisa ay nagbago at naging isang maamong tupa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay at sinagot ang telepono sa isang tinig na puno ng paglalambing at pangungulila. Mahal ko, Rafi. Kumusta ka na riyan? Huwag kang mag-alala. Maayos lang kami dito. Miss na miss ka na namin, lalo na si Angel. Ang wika ni Marisa habang tinitingnan ng masama si Angel na noon ay nagpipigil ng iyak sa sahig. Nandito siya sa tabi ko, naglalaro. Medyo matamlay lang siya ngayon dahil siguro namimiss ka na niya ng sobra. Oo, mahal, kumakain siya ng maayos. Paborito niya nga ang niluto kong adobo kanina. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko siyang mabuti. Parang tunay na anak. Ang bawat salita ni Marisa ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Isang perpektong pagganap na kayang linlangin ang sino mang hindi nakakakita sa tunay na nangyayari sa loob ng bahay. Matapos ang ilang minuto ng matatamis na usapan, ibinaba niya ang telepono at muling hinarap si Angel na may ngiting tagumpay. Nakita mo? Kahit anong gawin mo, kahit anong isumbong mo, sa akin pa rin maniniwala ang tatay mo. Dahil sa mata niya, ako ang anghel at ikaw ang problema. Kinahapunan, habang abala si Marisa sa pagbibilang ng pera sa kaniyang silid, nakahanap ng pagkakataon si Angel na makalapit sa telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang i-dial ang numero ng kaniyang ama. Ito na ang kaniyang pagkakataon, ang tanging pag-asa niya upang matigil na ang kaniyang paghihirap. Ngunit bago pa man niya matapos pindutin ang huling numero, isang kamay ang biglang tumakip sa kaniyang bibig at hinila siya patalikod. Si Kyle, na kanina pa pala nagmamasid, ang nakahuli sa kanya. Saan ka tatawag, ha? Susumbong ka kay Tito Rafi? Hindi pwede. Ang pabulong na sigaw ni Kyle habang pilit na inaagaw ang telepono mula kay Angel. Nagpumiglas ang bata, ngunit mas malakas si Kyle. At sa gitna ng kanilang pag-aagawan, ang ingay ay umabot sa pandinig ni Marisa sa itaas. Mabilis na bumaba ang babae at ang nakita niya ay nagpatigas sa kaniyang anyo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani habang dahan-dahan siyang lumalapit sa dalawang bata. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay ni Kyle at ibinaba ito ng marahan. Pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ni Angel at dinala ito sa harap ng isang salamin sa dingding. Tingnan mo ang sarili mo, Angel. Ang mahinang wika ni Marisa. Ang kaniyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ng bata. Isa kang maliit na daga na sinusubukang sirain ang pamilyang binuo ko. Akala mo ba ganoon kadali iyon? Pinilit niyang iharap ang mukha ni Angel sa salamin, kung saan ang refleksyon ng bata ay isang larawan ng purong takot. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki, ang kaniyang mga pisngi ay basang-basa ng luha, at ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Sa likod ng kaniyang refleksyon, ang anyo ni Marisa ay tila isang madilim na anino na may ngiting nagbabadya ng kapahamakan. Tingnan mo kung gaano ka kadungis, kung gaano ka kawalang halaga. Sa tingin mo ba ay maniniwala sa iyo ang tatay mo? Isang batang sinungaling na gagawin ang lahat para lang makuha ang atensyon? Madidiri siya sa iyo kapag nalaman niyang sinusubukan mong paghiwalayin kami. Ang bawat salita ay isang laso na dahan-dahang ipinapainom ni Marisa sa isipan ng bata.
Sinisira ang anumang natitirang pag-asa sa kaniyang puso. Bumaling si Marisa kay Kyle na noon ay nakatayo sa gilid na may pagmamalaki sa kaniyang mukha. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa kaniyang anak. Isang namang ngiti na kailanman ay hindi pa nakikita ni Angel para sa kanya. Magaling anak ko. Iyan ang tama. Dapat laging bantayan ang ating pamilya laban sa mga maninira. Dahil sa ginawa mo, mamayang gabi ay bibili tayo ng bagong video game na gusto mo. Ang pangako ni Marisa, isang gantimpela para sa kataksilan na lalong nagbaon ng sakit sa dibdib ni Angel. Ang pagkilalang iyon ay isang malinaw na mensahe. Sa pamilyang ito, si Kyle ang tagapagtanggol at si Angel ang kaaway. Pagkatapos ay muling hinarap ni Marisa si Angel, ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Kinuha niya ang telepono mula sa ibabaw ng mesa at iwinagayway ito sa harap ng mukha ng bata. Ang mga bagay na tulad nito, sabi niya, ay para lamang sa mga taong mapagkakatiwalaan, para sa mga taong marunong sumunod. At ikaw, Angel, ay ipinakita mo sa akin ngayon na hindi ka karapat-dapat sa tiwala. Dinala niya ang telepono sa kusina at inihagis ito sa isang drawer na puno ng mga lumang kagamitan. Sa kanya ito nilock at itinago ang susi sa kanyang bulsa. Ang bawat kilos ay tila isang seremonya ng pagputol sa huling hibla ng koneksyon ni Angel sa labas ng mundo, sa kanyang ama, sa kanyang kaligtasan. Hinila ni Marisa si Angel patayo at kinaladkad ito pabalik sa maliit at madilim na storage room. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ni Angel ay may kasamang hikbi. Bago niya isara ang pinto, muli siyang yumuko upang mag-iwan ng isang huling babala, isang pangako na tatatak sa isipan ng bata habang buhay. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Ang bulong niya, ang kanyang hininga ay malamig sa tenga ni Angel. Sa susunod na maisipan mong gumawa ng kahit anong bagay na ikasisira ko, hindi lang plato ang babasagin ko. Sisiguraduhin kong ang bawat araw mo sa bahay na ito ay magiging isang impyerno na mas gugustuhin mo pang hindi ka na lang ipinanganak. Ngayong gabi, dito ka matutulog ng walang hapunan. Pag-isipan mong mabuti kung saan ka lulugar sa pamamahay na ito. Isinara ni Marisa ang pinto nang may malakas na kalabog at ang tunog ng umiikot na susi sa lock ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog na nagselyo sa kapalaran ni Angel sa loob ng madilim na silid. Naiwan ang bata sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang anino ng kanyang pag-iisa ay unti-unting lumalamon sa kanya. At ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tawanan ni Marisa at Kyle mula sa sala, isang musika ng kanilang tagumpay sa kanyang unang pagkabigo. Ang gabi sa Antipolo ay malalim at tahimik, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon na isinasayaw ng hanging amihan at ang paminsan-minsang pag-awit ng mga kuliglig na tila ba nagluluksa para sa isang kaluluwang nakakulong sa kadiliman. Sa loob ng maliit na silid sa tabi ng kusina, naroon si Aling Rosa. Nakaupo sa gilid ng kaniyang lumang papag habang pinagmamasdan ang sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na siwang ng kaniyang bintana. 50 taon na siya sa mundo at 30 taon doon ay inilaan niya sa paglilingkod sa pamilya Santos. Saksi siya sa paglaki ni Rafael, sa pag-iibigan nito at ng yumaong si Elena, at sa pagsilang ng munting anghel na si Angel. Kilala niya ang bawat sulok ng bahay na yon, hindi lamang ang mga pader at muebles, kundi pati na rin ang mga halakhak at luhang minsan nang naging musika sa loob nito. Ngunit ngayon, ang musikang iyon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang ingay dahil alam niyang sa likod nito ay may isang batang umiiyak nang walang tunog. Hindi mapanatag ang kaniyang kalooban. Mula nang dumating si Marisa, isang kakaibang lamig ang bumalot sa buong kabahayan,
isang lamig na hindi kayang pawiin ng init ng araw. Nakita niya ang lahat, ang pagbabago sa mga mata ni Angel mula sa kislap patungo sa takot, ang mga tirang pagkain na ipinapakain dito, ang mga pasaring na salitang ibinabato na tila mga bato. Subalit ano ang kaniyang magagawa? Siya ay isang hamak na kasambahay lamang, isang anino sa dingding na ang tanging papel ay maglinis at manahimik. Ang takot na mawala ng trabaho, ang takot na wala ng ibang pupuntahan sa kaniyang katandaan ay isang kadenang pumipigil sa kaniyang dila na magsalita ng katotohanan. Hindi na natiis ng kaniyang konsensya ang pagkauhaw at pagkagutom ng bata. Sa kalaliman ng gabi, habang sigurado siyang mahimbing nang natutulog ang mag-inang si Marisa at Kyle, dahan-dahan siyang bumangon. Sa bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy, pinipigilan niya ang kanyang paghinga, natatakot na baka ang anumang ingay ay magising ang mga halimaw sa itaas. Kumuha siya ng isang piraso ng ensaymada na itinago niya mula sa merienda kaninang hapon at isang baso ng gatas. Gamit ang isang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago para sa mga emergency, maingat niyang binuksan ang pinto ng storage room kung saan nakakulong si Angel. Ang naabutan niya ay isang larawang dumurog sa kanyang puso. Si Angel ay nakabaluktot sa isang sulok, nanginginig sa ginaw at takot. Ang kaniyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Nang makita siya ng bata, walang salitang lumabas sa bibig nito, tanging ang mga luha na muling dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Inilapag ni Aling Rosa ang pagkain sa sahig at niyakap ang bata ng mahigpit. "Anak, kumain ka na." Ang pabulong niyang wika habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Aling Rosa." Habang mabilis ngunit tahimik na kumakain si Angel, ang bawat subo ay tila ba isang maliit na tagumpay laban sa kasamaan. Si Aling Rosa naman ay nagmasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at galit. Ngunit sa likod ng pinto, isang anino ang dumaan. Si Marisa, na nagising dahil sa pagkauhaw, ay narinig ang mahinang kaluskos at ngayon ay tahimik na nagmamasid mula sa siwang ng pinto. Isang mapanganib na ngiti ang dahan-dahang sumisilay sa kaniyang mga labi. Kinabukasan, habang naglilinis si Aling Rosa sa itaas, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Marisa. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang boses ng ginang na may kausap sa telepono. Ang tono nito ay iritado at puno ng pag-aalala. "Oo, sinabi ko nang babayaran kita. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Nakahanap na ako ng paraan. Maraming ginto dito. Mas marami pa sa inaakala mo." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Aling Rosa. Pagkatapos ng tawag, nakita niya mula sa kaniyang kinatatayuan kung paano binuksan ni Marisa ang isang maliit na baul sa ilalim ng kama. Ang baul kung saan nakatago ang lahat ng alahas ng yumaong si Elena. Kumuha si Marisa ng ilang piraso, isang kwintas na may diamante, isang pares ng hikaw, at ang wedding ring ni Elena, at mabilis na inilagay sa kaniyang bulsa. Ang puso ni Aling Rosa ay tila ba pinipiga. Ang mga alahas na yon ay hindi lamang basta palamuti. Ang mga yon ay mga alaala, mga simbolo ng pagmamahal ni Rafael para sa kanyang unang asawa at nakatakdang ipamana kay Angel sa kaniyang paglaki. Ngayon, ang mga sagradong bagay na yon ay nasa kamay ng isang babaeng walang ibang hangad kundi sirain ang lahat ng pinahahalagahan ng pamilyang ito. Hindi na nakatiis ang matanda. Kinatagpo niya ang kaniyang sarili na naglalakad patungo kay Marisa. Ang kaniyang takot ay pansamantalang napalitan ng tapang na dulot ng katapatan. "Ginang Marisa," ang mahinahon ngunit matatag na wika ni Aling Rosa. "Nakita ko po ang ginawa ninyo. Ang mga alahas na yan ay pag-aari ni Ma'am Elena. Para po kay Angel ang mga iyan." Humarap si Marisa ng dahan-dahan
Ang kaniyang mukha ay kalmado, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Sa halip, isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kaniyang lalamunan. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin, Aling Rosa? Isa ka lang katulong sa bahay na ito. Ang sa akin ay sa akin. At lahat ng nasa bahay na ito, kasama na ang mga lumang basura ng patay na iyon, ay sa akin na rin ngayon. Pero kasalanan po yan sa Diyos at kay Sir Rafael. Pagnanakaw po iyan. Ang giit ni Aling Rosa, ang kaniyang boses ay nagsimula ng manginig. Lumapit si Marisa sa matanda. Ang kaniyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang kaniyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Makinig ka, matanda. Pwede kitang paalisin dito ngayon din. Pwede kong sabihin kay Rafael na ninakawan mo ako, na ikaw ang kumuha ng mga alahas na ito. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ang bago niyang asawa na mahal niya? O ang isang matandang utusan na walang kahit isang kusing? Manahimik ka kung gusto mo pang manatili sa pamamahay na ito. Dahil kapag nagsalita ka, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisirain ko ang pangalan mo sa buong Antipolo hanggang sa wala ng sino mang tumanggap sa'yo kahit bilang tagalinis ng banyo. Ang banta ay tumago sa puso ni Aling Rosa na tila isang matalim na balaraw. Ang kaniyang tapang ay biglang naglaho at napalitan ng isang napakalaking takot. Napayuko na lamang siya, talunan at walang magawa. Ngunit alam ni Marisa na hindi sapat ang banta. Ang isang saksing tulad ni Aling Rosa ay isang bombang maaring sumabog anumang oras. Kailangan niya itong alisin at kailangan niyang gawin ito sa paraang siya pa rin ang magmumukhang biktima. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Aling Rosa, tahimik na pumasok si Marisa sa kaniyang silid. Kinuha niya ang ilan sa kaniyang sariling pera mula sa kaniyang pitaka at maingat na inilagay sa ilalim ng unan ng matanda. Pagkatapos, bumalik siya sa kaniyang kwarto at nagsimulang sumigaw ng malakas. Magnanakaw! May magnanakaw sa bahay! Nagising ang buong kabahayan sa kaniyang mga sigaw. Mabilis na nagtipon sina Kyle at ang natarantang si Aling Rosa sa salaw. Nawawala ang pera ko. Ang 10,000 piso na nasa ibabaw ng aking mesa, nawawala. Ang pag-aakusa ni Marisa, ang kaniyang mga mata ay agad na tumutok kay Aling Rosa. Ikaw lang ang gising pa kanina. Ikaw ang kumuha noon. Hindi po. Wala po akong kinukuha. Ang umiiyak na depensa ni Aling Rosa. Kung ganoon, halughugin natin ang kwarto niya. Ang sigaw ni Marisa. Sa harap ni Kyle at ni Angel na tahimik na nakasilip mula sa kanyang silid, pinangunahan ni Marisa ang paghalughog at gaya ng inaasahan, natagpuan niya ang pera sa ilalim ng unan ng matanda. Ang eksena ay perpekto. Si Aling Rosa ay walang masabi. Ang kaniyang mga luha ay hindi sapat upang hugasan ang kasinungalingang ibinibintang sa kanya. Walang awa si Marisa. Kinuha niya ang mga gamit ni Aling Rosa at inihagis ang mga ito sa labas ng gate. Lumayas ka sa bahay na ito. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Magnanakaw. Ang kaniyang huling sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isinara niya ang pinto at ang gate ng malakas. Iniwan si Aling Rosa sa gitna ng madilim na kalsada. Yakap ang kaniyang maliit na bag ng mga damit. Napaluhod na lamang ang matanda sa malamig na semento. Ang kaniyang mga iyak ay sinasabayan ng malamig na ihip ng hangin. Mula sa bintana sa itaas, pinanood siya ni Angel, ang kaniyang huling kakampi. Ang kaniyang huling pag-asa ay itinapon na sa kadiliman. At sa sandaling iyon, naramdaman ng bata na siya ay tuluyan ng nag-iisa sa isang hawlang bakal na walang sino man ang makakarinig sa kaniyang mga daing. Ang madaling araw sa Antipolo ay nagdala ng isang manipis na ulap na bumalot sa malawak na lupain na tila ba isang puting belo na nagtatago
sa katotohanan ng mga nangyayari sa loob ng isang tahanan. Sa maliit at madilim na storage room, dahan-dahang nagising si Angel. Ang kaniyang katawan ay nanghihina dahil sa gutom at ang kaniyang puso ay puno ng takot sa kung anong pagsubok ang naghihintay sa kanya sa panibagong araw. Ang malamig na semento ang naging kaniyang higaan at ang tanging kumot niya ay ang lungkot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Mula sa labas, narinig niya ang masiglang huni ng mga ibon na tila ba nangaasar sa kaniyang kalagayan, mga ibong malayang lumilipad, samantalang siya ay nakakulong sa kaniyang sariling bahay. Habang sumisikat ang araw at tumagos ang kaunting sinag nito sa siwang ng pinto, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa lumang salamin na nakasabit sa dingding, isang maliit at payat na bata. Ang mga mata ay namumugto at ang buhok ay gusot. Ang larawan ng kanyang ina ay sumagi sa kanyang isipan, ang malambing ng ngiti nito at ang init ng yakap. Naglakas loob siyang bumulong. Mama, miss na po kita. Sana po narito ka para iligtas ako. Ngunit walang sagot. Tanging ang katahimikan lamang ang kaniyang narinig at lalong bumigat ang kaniyang loob. Nang tumuntong ang 9:09 ng umaga, isang malakas na katok sa pinto ang nagpaggising kay Angel mula sa kaniyang pag-iisip. Angel, bumangon ka na dyan at may gagawin ka pang trabaho. Ang sigaw ni Marisa mula sa labas. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng yelo. Nang buksan ni Marisa ang pinto, ang sinag ng araw na pumasok ay tila tumama sa mukha ni Angel na nagpasilaw sa kaniyang mga mata, habang ang anino ni Marisa ay tila isang dambuhala na bumabalot sa buong silid. Ngayon, linisin mo ang buong bahay, bawat sulok, bawat palapag, at ayokong makakita ng kahit anong bahid ng dumi. Naiintindihan mo. Walang nagawa si Angel kundi ang tumango. Lumabas siya mula sa silid at dinala ang basahan at walis. Sinimulan niya ang paglilinis mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang bawat kilos ay puno ng pagod. Habang siya ay naglilinis sa sala, nakita niya si Kyle na masayang naglalaro ng video game sa malaking telebisyon habang kumakain ng masasarap na chips. Ang ingay ng laro at ang halakhak ni Kyle ay lalong nagpabigat sa kaniyang loob, na tila ba sinasadyang iparamdam sa kaniya ang kaibahan ng kanilang mga buhay. Isang mantsa ng tsokolate sa mamahaling carpet ang nakita ni Marisa na noon ay lumabas mula sa kaniyang silid. Huminto siya sa harap ni Angel at itinuro ang mantsa. Ano yan, Angel? Hindi mo ba nakikita yan? Hindi mo pa nalinis ng maayos ang bahay at gusto mo nang magpahinga? Ang kaniyang tinig ay puno ng pandidiri. Ngayon, linisin mo ang mantsang yan gamit ang mga kamay mo at gusto kong makita na nawawala ang bawat bahid niyan. Hindi ka kakain hanggat hindi ka natatapos dyan. Lumuhod si Angel sa harap ng mantsa. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang kinuskos ang maruming carpet. Ang bawat himaymay ay tila tumutusok sa kaniyang balat. Ang amoy ng sabon at dumi ay lalong nagpatindi sa kaniyang gutom. Habang siya ay naglilinis, dumaan si Kyle at sadyang dinikita ng kaniyang sapatos ang buhok ni Angel. Ay sorry, hindi kita nakita. Akala ko basahan ka lang. Ang nang-aasar na sabi nito, bago muling humagik-gik at tumakbo palayo, iniwan si Angel na napuno ng kahihiyan at luha. Hindi na niya natiis. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at maalat. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Pilit na pinipigilan ng kanyang mga hikbi na lumabas. Takot na marinig ni Marisa at lalo pa siyang pag-initan. Naisip niya ang kanyang tatay, kung paano siya nito yakapin kapag siya ay umiiyak, kung paano siya nito patahanin sa bawat lungkot. Ngunit ngayon, siya ay nag-iisa. Nang matapos niya ang paglilinis, ang kaniyang mga kamay ay namumula na
at ang kaniyang mga daliri ay halos mamagana. Ang gutom ay kumakalam sa kaniyang sikmura at ang bawat tunog ng kaniyang tiyan ay tila isang sumpa. Lumapit siya kay Marisa na noon ay abala sa pagpapaganda sa harap ng salamin. "Tapos na po, Tita Marisa," ang mahinang wika niya. Lumingon si Marisa. Tiningnan ang kaniyang mukha sa salamin bago tumingin kay Angel. "Talaga? Akala ko ba hindi ka pa tapos? Sayang naman, may niluto pa naman akong masarap na hapunan para kay Kyle. Pero dahil hindi mo natapos ang trabaho mo ng maaga, wala kang karapatan kumain." Ang puso ni Angel ay tila gumuho. Ang pag-asang kumain ay tuluyan ng naglaho. Ngunit isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisa. "Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkain sa isang kondisyon," ang wika niya. "Kung tatawagin mo akong mama bago ka humingi ng inumin at kakainin mo ang ibibigay ko sa iyo sa sahig, kasama ng mga alikabok na dapat sana ay nilinis mo ng maayos." Inabot ni Marisa ang isang piraso ng matigas at luma ng pandesal mula sa basurahan, ang parehong tinapay na inihagis niya kay Angel kanina. Walang salitang inilagay niya ito sa sahig, sa mismong lugar na kanina lang ay nililinis ni Angel. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang dating masayang hapagkainan, kung saan madalas siyang sinusubuan ng kanyang ama ng paborito niyang ulam, ay naging isang entablado ng kanyang pagyurak. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono. Mabilis na nagbago ang anyo ni Marisa, mula sa pagiging isang malupit na halimaw ay naging maamong tupa nang makita niya ang pangalan ni Rafael sa screen. Sinagot niya ito gamit ang pinakamalambing niyang boses. "Hello, mahal ko. Miss na kita. Kumusta ka na riyan, Rafi?" Habang nakikinig si Angel sa usapan, narinig niya ang bawat kasinungalingan na lumabas sa bibig ni Marisa. "Oo, mahal ko si Angel. Ay oo, busy siya ngayon sa kanyang mga klase. May swimming lessons siya ngayon at after niyan, may piano lessons pa siya. Napakagaling talaga ng anak mo, Rafi. Laging sumusunod sa akin. Kumakain din siya ng maayos. Huwag kang mag-alala." Ang bawat salita ni Marisa ay tila mga punyal na tumutusok sa puso ni Angel. Ang swimming lessons at piano lessons ay pawang mga kasinungalingan. Sa halip, abala siya sa paglilinis ng bahay at pagtitiis sa gutom. Naramdaman ni Angel ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Isang galit na halo ng lungkot at kawalang pag-asa. Matapos ang tawag, ibinaba ni Marisa ang telepono at muling hinarap si Angel. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik na nagbabanta. "Ngayon, pulutin mo ang tinapay na yan. At tandaan mo, kahit kailan, hinding-hindi maniniwala sa iyo ang tatay mo. Dahil ako ang mahal niya at ikaw ay walang iba, kundi isang pabigat lamang." Dahan-dahang yumuko si Angel upang pulutin ang tinapay. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, kasama ang sakit na nararamdaman niya sa bawat kagat. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba ang lahat ay baliwala. Nang gabing iyon, habang nasa hapagkainan sina Marisa at Kyle, nakarinig si Angel ng mahinang ingay mula sa kanilang sala. Mula sa siwang ng pinto ng kaniyang silid, nakita niya si Marisa na may hawak na isang sobre na puno ng pera, habang nakangiti ng may pananalo. "Mukhang mas marami pa akong pera kaysa sa inakala ko." Ang bulong ni Marisa sa sarili, habang tinititigan ang litrato ng mga alahas na inilabas niya mula sa sobre. Sa isang iglap, tumunog ang telepono ni Marisa. Sinagot niya ito at narinig ni Angel ang boses ni Rafi, ngunit may ibang tono ito. "Mahal, kailangan kong ipagpaliban ang uwi ko. May lumabas na malaking problema sa site. Mga 2 linggo pa siguro ako dito." Ang sabi ni Rafi na tila ba may bahid ng lungkot. Hindi alam ni Angel kung ano ang nararamdaman. Mas malaki ang kaniyang pagdurusa
Mas matagal siyang magtitiis sa kamay ni Marisa. Ngunit isang ngiti ang sumlay sa mga labi ni Marisa. Ang ngiting puno ng pananalo, na tila ba ang balita ni Rafi ay isang musika sa kaniyang pandinig. Ang nakakapasong sikat ng araw sa Davao ay tila ba isang walang katapusang paalala kay Rafael ng distansya at ng panahong kaniyang inilalayo sa kaniyang pamilya. Habang nakatayo sa itaas ng isang ginagawang gusali, pinagmamasdan ng unti-unting pagbuo ng syudad sa kaniyang paanan. Ang kaniyang isipan ay lumilipad pabalik sa Antipolo. Sa tahanang kaniyang iniwan, ang ingay ng mga makinarya at ang sigawan ng mga trabahador ay hindi sapat upang tabunan ng katahimikang bumabalot sa kaniyang puso. Isang pangungulila na tila ba isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Sa kaniyang propesyon, sanay siyang magtayo ng mga matitibay na pundasyon, ngunit sa mga sandaling ito, nararamdaman niya na ang pundasyon ng kaniyang sariling pamilya ay nagsisimulang makaranas ng mga lamat na hindi niya nakikita. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tiningnan ang litrato ni Angel na nakangiti. Isang litratong kuha noong kaarawan nito bago pa man dumating si Marisa sa kanilang buhay. Iyon ang ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang ngiting nagsisilbi niyang ilaw sa gitna ng pagod at kalungkutan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila ba nag-iiba ang ihip ng hangin. Ang mga tawag niya ay madalas na hindi sinasagot ni Angel. At kapag si Marisa naman ang kaniyang nakausap, laging may dahilan itong ibinibigay. Natutulog daw ang bata, pagod galing sa eskwela, o kaya naman ay nagtatampo dahil sa kaniyang pag-alis. Habang siya ay nag-iisip, isang mensahe ang pumasok sa kaniyang telepono. Galing ito kay Marisa. Agad na gumaan ang kaniyang pakiramdam, ngunit ang nilalaman ng mensahe ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kaniyang puso. Mahal, pasensya ka na kung hindi kita natawagan agad. Medyo nagiging matigas kasi ang ulo ni Angel nitong mga nakaraang araw. Ayaw akong kausapin at laging nagkukulong sa kwarto. Sinubukan ko siyang kausapin ng maayos pero nagdadabog siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging maayos kami. Baka namimiss ka lang talaga niya ng sobra. Paulit-ulit na binasa ni Rafael ang mensahe. Hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Si Angel, ang kanyang mabait at masunuring anak, nagdadabog. Kailanman ay hindi niya nakita ang ganoong ugali mula sa bata. Isang malalim na pagkadismaya ang kanyang naramdaman. Hindi galit, kundi isang uri ng lungkot na tila ba sinasabing nabibigo siya bilang isang ama. Marahil ay kasalanan niya ito. Marahil ang kanyang pagiging abala sa trabaho at ang biglaang pagpapakasal ay nagdulot ng kalituhan sa isipan ng kaniyang anak. Ilang sandali pa, isang litrato ang ipinadala ni Marisa. Isang litrato ni Angel na nakangiti habang kumakain ng ice cream sa kanilang hardin. Tingnan mo, mahal. Pagkatapos ng kaunting tampuhan, okay na ulit kami. Huwag ka nang mag-alala dyan, ha? I love you. Gumaan ng bahagya ang kanyang loob nang makita ang nangiti ni Angel. Marahil ay tama si Marisa, marahil ay bahagi lamang ito ng paglaki ng bata at ng kanilang pag-a-adjust bilang isang bagong pamilya. Nagtiwala siya dahil iyon ang pinakamadaling gawin. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi sa kanyang hotel room, nagpasya si Rafael na magtungo sa isang maliit na bar malapit sa kanyang tinutuluyan. Umupo siya sa isang sulok, umorder ng isang baso ng whiskey at tahimik na pinanood ang mga taong masayang nag-uusap at nagtatawanan. Ang bawat halakhak na kaniyang naririnig ay tila ba isang sampal sa kaniyang pag-iisa. Muli niyang tiningnan ang litratong ipinadala ni Marisa, sinusuri ang bawat detalye, naghahanap ng kasagutan sa kaniyang mga tanong. Ngunit sa bawat pagtitig niya, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang gumugulo sa kaniyang isipan. Tila ba may isang piraso sa puzzle na hindi umaangkop sa kaniyang lugar. Sa gitna ng kaniyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kaniyang telepono.
Hindi pamilyar ang numero, ngunit sinagot niya pa rin ito. Paring Rafi, si Jess ito ang kumpare mo. Napatawag lang ako. Nabalitaan kong nasa Davao ka raw? Ang masiglang boses mula sa kabilang linya. Si Jess ay isang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Jess! Pare, napakagaling naman ang timing mo. Oo, narito ako. May inaasikaso lang na proyekto. Kumusta na? Sagot ni Rafael, pilit na pinapasigla ang kaniyang boses. Nagpatuloy ang kanilang usapan sa mga biruan at kamustahan. Isang normal na pag-uusap ng dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Ngunit bago matapos ang tawag, isang komento mula kay Jess ang nagpatigil sa mundo ni Rafael. Oo nga pala pare. Bago ko makalimutan, nakasalubong ko si Aling Rosa sa terminal ng bus noong isang araw. Papunta yata sa probinsya niya. Ang kaswal na sabi ni Jess. Medyo nag-alala lang ako kasi umiiyak eh. Tinanong ko kung anong problema, pero ayaw magsalita. Ang sabi lang, pinalayas daw sa pinagtatrabahuhan niya. Grabe naman ang amo niyon. Ang tagal-tagal na niyang nagsisilbi, di ba? Ang baso ng whiskey sa kamay ni Rafael ay tila nanigas. Ang ingay ng bar ay biglang naglaho, at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pagkabog ng kaniyang sariling dibdib. Ano, pare? Pinalayas? Sigurado ka ba na si Aling Rosa yon? Ang nanginginig niyang tanong. Oo naman, pare. Kilalang kilala ko si Aling Rosa. Nag-aalala nga ako sa kalagayan niya. Bakit hindi mo ba alam? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Si Aling Rosa, pinalayas? Bakit? At bakit wala man lang nabanggit si Marisa tungkol dito? Si Aling Rosa, na halos bahagi na ng kanilang pamilya, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata at tumayong pangalawang lola ni Angel. Walang dahilan para paalisin ito ng walang pasabi. Matapos ang tawag, muling binuksan ni Rafael ang litratong ipinadala ni Marisa. Ngayon, tiningnan niya ito ng mas maigi, hindi na sa ngiti ni Angel, kundi sa mga detalye sa paligid. Ang mga bulaklak sa hardin, napansin niyang ang mga ito ay ang mga bulaklak na namumukadkad noong unang linggo pagkatapos ng kanilang kasal. Ang damit na suot ni Angel, iyon ang damit na ibinigay niya rito bilang regalo noong isang buwan. Ang litrato ay luma. Ang lahat ng kasinungalingan ay biglang nagkaroon ng bigat at anyo. Ang pag-iwas ni Angel sa telepono, ang mga kwento ni Marisa tungkol sa pagre-rebelde nito, at ngayon, ang lihim na pagpapaalis kay Aling Rosa. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kaniyang isipan, at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng isang malagim na katotohanan na pilit niyang iniiwasang makita. Ang maskara ng katapatan na maingat na isinuot ni Marisa ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak, at mula sa mga bitak na yon, nasilayan ni Rafael ang isang anino ng panlilinlang na nagbabadya ng isang malaking panganib para sa kaniyang anak. Ang gabi sa Davao ay biglang naging napakalamig para kay Rafael, hindi dahil sa ihip ng hangin na nagmumula sa dagat, kundi dahil sa kilabot na gumagapang sa kaniyang buong pagkatao. Ang bawat salita ng kaniyang kumparing si Jess ay tila mga dagundong ng kulog sa kaniyang pandinig, paulit-ulit na umuulit sa kaniyang isipan hanggang sa mabingi siya sa katotohanan. Umiiyak si Aling Rosa. Pinalayas daw. Ang imahe ng matandang kasambahay na halos itinuring na niyang pangalawang ina na nag-iisa at lumuluha sa isang terminal ng bus ay isang larawang hindi niya kayang burahin. Isang malaking bato ang tila bumarikada sa kaniyang lalamunan, at ang whiskey na kaniyang iniinom ay nawalan ng anghang, napalitan ng pait ng pagsisisi at pag-aalala. Agad siyang tumayo mula sa kaniyang kinauupuan, iniwan ang hindi pa ubos na inumin, at nagmamadaling lumabas ng bar. Ang makulay na ilaw ng syudad at ang ingay ng mga sasakyan ay tila ba naglaho sa kaniyang paningin at pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kaniyang dibdib. Isang tambol.
na nagbababala ng isang napipintong panganib. Ang mga kasinungalingan ni Marisa, ang mga lumang litrato, ang mga kuwento tungkol sa pagrerebelde ni Angel, at ang paglilihim sa pagpapaalis kay Aling Rosa ay mga piraso ng isang madilim na palaisipan na dahan-dahang nabubuo sa kaniyang isipan. At ang larawang lumalabas ay isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng isang mapagmahal na asawa at ina. Hindi na siya nag-atubili pa. Kinuha niya ang kaniyang telepono at agad na nag-book ng pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Hindi niya kailangang magpaalam, hindi niya kailangang magpaliwanag sa kaniyang trabaho. Sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan ng kaniyang anak. Ang proyekto ay maaring maghintay. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ngunit ang bawat sandali na si Angel ay nasa ilalim ng bubong, kasama ang isang babaeng hindi na niya pinagkakatiwalaan, ay isang panganib na hindi niya kayang tiisin. Nag-empake siya ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa maleta. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay tila ba isang tanong na walang kasagutan. Gaano na katagal nangyayari ito? Gaano na katagal nagtitiis ang aking anak? Sa loob ng eroplano, habang pinagmamasdan niya ang mga ulap na tila mga bundok ng bulak sa kadiliman ng gabi, ang kaniyang isipan ay napuno ng mga alaala. Naalala niya ang mga huling araw bago siya umalis, ang pagiging matamlay ni Angel, ang mga matang tila may gustong sabihin ngunit hindi makapagsalita. Naalala niya kung paano niya iwinaksi ang mga yon bilang simpleng pagtatampo. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi, isang bigat sa kaniyang konsensya na tila ba mas mabigat pa kaysa sa eroplanong kaniyang sinasakyan. Paano niya nagawang maging bulag? Paano niya nagawang ipagkatiwala ang kaniyang pinakamamahal na anak sa isang taong halos hindi pa niya lubos na kilala? Ang pag-ibig na kaniyang naramdaman para kay Marisa ay tila isang makapal na hamog na bumulag sa kaniyang mga mata mula sa katotohanan. Paglapag ng eroplano sa Maynila, madaling araw pa lamang, ngunit sa halip na umuwi kaagad, nagpasya siyang huwag munang magpakita. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan nang hindi nakakahalata si Marisa. Nag-check-in siya sa isang maliit na hotel malapit sa airport at sinubukang tawagan ang lumang numero ni Aling Rosa. Sa kabutihang palad, sinagot ito ng matanda. Ang boses ni Aling Rosa sa kabilang linya ay mahina at puno ng pag-aalala. Sa una, ayaw pa nitong magsalita. Takot sa maaring gawin ni Marisa. Ngunit nang marinig niya ang desperasyon sa boses ni Rafael, nang maramdaman niyang handa na itong makinig, unti-unti nang bumuhos ang lahat ng kaniyang mga kinimkim na sama ng loob. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtrato ni Marisa kay Angel na tila isang alipin, ang mga tirang pagkain, ang pagpapatulog sa madilim na storage room, ang pagnanakaw sa mga alahas ni Elena, at ang malupit na pagbibintang sa kanya upang mapalayas siya. Bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga suntok na tumatama sa sikmura ni Rafael. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa galit. Ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay isang ahas, isang mapagkunwaring demonyo na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Nagpasalamat siya kay Aling Rosa at nangakong babalikan ito. Pagkatapos ng tawag, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya uuwi ng may dalang galit at sigawan. Iyon ang inaasahan ni Marisa. Sa halip, uuwi siya ng tahimik sa oras na hindi siya inaasahan upang mahuli niya ito sa akto. Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata ang tunay na kulay ng babaeng kaniyang pinakasalan. Kinabukasan, bandang tanghali, habang tirik na tirik ang araw, ipinarada niya ang kaniyang sasakyan sa isang lugar na hindi makikita mula sa kanilang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit, gamit ang likod bahay
upang hindi marinig ang kaniyang pagdating. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak sa kanilang hardin ay hindi na nagdulot ng kapayapaan sa kanya. Sa halip, ito ay nagmistulang isang mapanlinlang na bango na nagtatago ng isang mabahong sikreto. Gamit ang kaniyang sariling susi, maingat niyang binuksan ang pinto sa kusina. Ang buong bahay ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na hindi normal para sa isang tahanan na may 2 bata. Walang ingay ng telebisyon, walang halakhak, walang tunog ng paglalaro. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay maingat na tinatantiya upang hindi lumikha ng anumang ingay. Sumilip siya mula sa gilid ng pader patungo sa hapagkainan. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, isang eksena na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ngunit bago pa man niya lubusang makita ang lahat, narinig niya ang isang boses, ang boses ni Marisa. Matigas, malamig, at puno ng pagmamaliit, na tila isang latigo na humahampas sa hangin. Pulutin mo yan! Sinabi ko nang pulutin mo yan! Kung hindi mo uubusin ang tinapay na yan, kahit isang patak ng tubig ay hindi mo matitikman hanggang bukas. Sa sandaling iyon, alam ni Rafael na ang katahimikan ay tapos na. Ang oras ng pagbabalat kayo ay natapos na. At ang impyernong nilikha ni Marisa sa loob ng kanyang pamamahay ay malapit ng gumuho. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang spotlight mula sa langit. Walang awang tumatama sa bintana ng dining area at nagbibigay liwanag sa isang eksenang hindi dapat masaksihan ng sino mang ama. Para kay Rafael na nakatayo sa likod ng pader, ang bawat segundo ay tila bumagal. Ang bawat tunog ay naging mas matalas at ang bawat detalye ay permanenteng nakaukit sa kanyang isipan na tila isang litratong kinunan mula sa pinakamasamang bangungot. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay humalo sa amoy ng takot at pagdurusa. Lumilikha ng isang nakasusuklam na halimuyak na hinding-hindi na niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang boses ni Marisa na kaniyang narinig ay hindi lamang isang sigaw. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan, isang paghahayag ng kalupitang matagal nang nagkukubli sa ilalim ng mga matatamis na salita at mapanlinlang na ngiti. At habang dahan-dahan niyang inihakbang ang kaniyang mga paa upang silipin ang pinagmumulan ng tinig na yon, ang kaniyang puso ay tila isang bombang sasabog. Pinipigilan lamang ng manipis na hibla ng pag-asang, sana ay nagkakamali lamang siya ng dinig, na sana ay isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Rafael ay gumuho. Ang kaniyang mga mata ay nasaksihan ang isang larawang dumurog sa kaniyang kaluluwa. Sa gitna ng malawak at eleganteng hapagkainan, nakaupo si Kyle na tila isang hari sa kanyang trono. Sa harap nito ay isang masaganang pananghalian. Isang malaking steak na may kasamang gravy, kanin, at isang baso ng malamig na inumin. Ang bata ay kumakain ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay may halong pangaasar habang nakatingin sa ibaba. At sa ibaba, sa makintab na sahig na gawa sa Nara, sa paanan mismo ng mesa, kung saan dapat sana ay kasalo siyang kumakain ay nakaluhod ang kanyang anak, si Angel. Ang kanyang munting anghel ay tila isang basahan na itinapon sa sahig. Ang kanyang damit ay marumi, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at gutom. Sa harap niya, sa malamig na sahig, ay nakakalat ang mga mumo ng isang pirasong tinapay. Napilit niyang pinupulot gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Si Marisa ay nakatayo sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang muka ay walang bakas ng anumang awa o pagsisisi. Ang kanyang anyo ay tila isang reyna
na nagpaparusa sa isang alipin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang bawat pagsubo ni Angel sa maruming tinapay. Bilisan mo dyan. Akala mo ba ay buong araw kitang hihintayin? Pagkatapos niyan, lilinisin mo pa ang buong kusina. Naiintindihan mo ba? Hayop ka? Ang muling sigaw ni Marisa, isang salitang tumagos sa puso ni Rafael na tila isang kumukulong tingga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ni Rafael ay naglaho. Ang pag-ibig na dati niyang naramdaman para kay Marisa ay napalitan ng isang sukdulang galit, isang uri ng puot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na kayang tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang paligid. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang tray ang bumasag sa katahimikan ng eksena. Si Rafael, na hindi na nakatiis, ay sinadyang ibagsak ang isang metal na tray na nakapatong sa isang mesa sa kaniyang gilid. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na tila isang hudyat ng sisimulan ng isang digmaan. Ang mga mata ni na Marisa at Kyle ay sabay na napalingon sa direksyon ng ingay. At doon, sa pasukan ng dining area, nakita nila si Rafael na nakatayo. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretso kay Marisa. Ang kulay sa mukha ni Marisa ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng pagkagulat at takot. Ang kutsara at tinidor sa kamay ni Kyle ay nabitawan at bumagsak sa kanyang plato, lumilikha ng isa pang matinis na tunog. Si Angel, sa kanyang pagkaluhod, ay dahan-dahang lumingon. Nang makita niya ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa saya, kundi sa isang mas matinding takot. Ang kanyang maliit na katawan ay lalong nanginig, at ang mga mumo ng tinapay sa kanyang kamay ay nahulog pabalik sa sahig. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Rafael. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kasamang bigat ng isang paparating na hatol. Hindi niya pinansin si Marisa. Hindi niya tiningnan si Kyle. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak na nakaluhod sa sahig. Lumuhod si Rafael sa harap ni Angel. Ipinantay ang kanyang sarili sa kalagayan ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maruming pisngi nito. Pinunasan ng mga luhang tahimik na dumadaloy mula sa mga mata nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat, ng pagsisisi, ng sakit, ng pangakong hindi na muling hahayaang mangyari pa ito. Dahan-dahan niyang binuhat si Angel. Ang gaan ng kaniyang anak ay tila isang dagok sa kaniyang dibdib, isang patunay ng ilang linggong pagkagutom at pagpapabaya. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagyanig ng maliit na katawan nito. Inaasahan niyang yayakapin din siya pabalik ni Angel. Ngunit sa halip, isang pabulong na tinig ang kaniyang narinig. Isang tinig na lalong dumurog sa kanyang puso. "Daddy, huwag niyo po siyang saktan." Ang nanginginig na bulong ni Angel habang nakatingin sa takot na mukha ni Marisa. "Please po, Daddy. Magpapakabait na po ako. Huwag niyo na po siyang paluin." Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa anumang natitirang pag-asa ni Rafael na maaari pa niyang ayusin ang lahat. Ang kanyang anak, sa gitna ng sarili nitong pagdurusa, ay mas inaalala pa ang kaligtasan ng taong nananakit sa kanya. Isang malinaw na sintomas ng matinding takot na matagal na nitong kinikimkim. Itinayo niya si Angel at dahan-dahang inilagay sa likuran niya na tila isang kalasag na handang harapin ang anumang panganib. Ngayon, sa unang pagkakataon, hinarap niya si Marisa. Ang kanyang boses nang sa wakas ay lumabas ay hindi isang sigaw. Ito ay isang mahinahon
ngunit nakakakilabot na bulong, isang tinig na mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. "Tapos ka na ba?" tanong niya, habang ang banal na katotohanan ay nakalantad na sa kanilang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang tanong na binitiwan ni Rafael, "Tapos ka na ba?" ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang pahayag, isang pader na yelo na biglang itinayo sa pagitan nila, at sa likod ng pader na yon ay ang nagngangalit na apoy ng katotohanan. Para kay Marisa, ang bawat segundo ng katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Ang kanyang isipan, na dati sanay sa mabilis na pag-iisip ng mga kasinungalingan, ay biglang naging blangko. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi ang Rafael na kaniyang kilala. Ang mabait, mapagtiwala, at medyo bulag na lalaking madali niyang napaikot sa kanyang mga palad. Ang Rafael na nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay isang estranghero, isang hukom na ang mga mata ay naglalaman ng bigat ng isang hatol na matagal nang naisulat. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang desperadong pagtatangka na bawi ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang unang likas na ugali ay ang pag-arte, ang paggamit ng mga peking luha na madalas niyang sandata. Rafi, mahal ko, nagkakamali ka ng iniisip." Simula niya, ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mahuli. Ito, hindi ito tulad ng nakikita mo. Dinidisiplina ko lang si Angel. Nagiging matigas ang ulo niya nitong huli. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Ngunit ang mga salitang yon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay lamang ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Hindi kumurap si Rafael. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kaniyang telepono mula sa kaniyang bulsa. "Leksyon," ulit niya. Ang kaniyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may talim. Ang leksyon ba tungkol sa pagbebenta ng mga alahas ng kaniyang ina? O ang leksyon tungkol sa pagsisinungaling na may swimming lessons at piano class siya habang sa katotohanan ay pinaglilinis mo ng buong bahay? Ipinakita niya sa screen ang isang litrato. Isang litrato ng mga alahas ni Elena na ipinost sa isang online selling page na ipinadala sa kanya ng isang kaibigan ni Aling Rosa. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isa pang mensahe, isang kopya ng bank statement na nagpapakita ng malalaking withdrawal na ginawa ni Marisa sa kanilang joint account nang walang paalam. Ang bawat ebidensya ay tila isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kaniyang mga kasinungalingan. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Marisa. Ang kaniyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa telepono patungo sa malamig na mga mata ni Rafael. Naghahanap ng anumang butas, anumang siwang kung saan siya maaring makatakas. At si Aling Rosa? Pagpapatuloy ni Rafael, ang kaniyang boses ay nagsimula nang magkaroon ng bahagyang panginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pinipigilang galit. Ang babaeng nag-alaga sa akin mula pagkabata, ang babaeng itinuring na lola ng anak ko. Pinalayas mo siya at pinalabas na magnanakaw para lang pagtakpan ng sarili mong pagnanakaw. Ganoon ka ba kadesperada, Marisa? Ganoon ka ba kademonyo? Sa puntong yon, alam ni Marisa na wala nang silbi ang pag-arte. Ang lahat ng kanyang mga sikreto ay nakalantad na, kaya't ang kanyang depensa ay nagbago. Mula sa pagiging maamong tupa, lumabas ang tunay na kulay ng isang lobo na nasukol. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit at pagkasuklam. "Oo, ginawa ko nga ang lahat ng iyon!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. "At ano ngayon? Sa tingin mo ba ay masaya akong mag-alaga sa anak ng babaeng mas minahal mo? Sa tingin mo ba ay gusto kong mabuhay sa anino niya araw-araw? Ang bahay na ito, ang mga alahas, ang pera. Karapatan ko yan. Kabayaran yan sa lahat ng pagtitiis ko sa inyo." Tumingin siya nang may pandidiri kay Angel.
na tahimik na umiiyak sa likod ng kanyang ama. At ang batang iyan, siya ang problema. Isang walang kwentang paalala ng nakaraan mo. Karapat-dapat lang sa kanya ang lahat ng yon. Iyon ang huling salitang kinailangan marinig ni Rafael. Ang pag-amin, ang kawalan ng pagsisisi, ang pagdamay pa sa isang inosenteng bata. Iyon ang tuluyang pumutol sa anumang natitirang koneksyon nila. Walang nagsalita si Rafael. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod. Inakay niya si Angel palayo sa eksena, papalayo sa lason na bumabalot sa silid na yon. Dinala niya ang bata sa sala at pinaupo sa sofa. Anak, manatili ka lang dito sandali ha. May tatapusin lang si Daddy. Hinalikan niya ito sa noo at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang isang bahagyang kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Pagkatapos ay muli siyang humarap. Ang kanyang anyo ay kalmado na, ngunit isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naglakad siya patungo sa kanilang silid sa itaas, at pagkaraan ng ilang minuto ay bumaba siyang may dalang dalawang malalaking maleta. Ang mga maletang ginamit ni Marisa at Kyle nung lumipat sila sa bahay na yon. Walang salitang ibinagsak niya ang mga ito sa sahig sa harap ni Marisa. Mayroon kang 1 oras. Ang mahinahon, ngunit pinal na, sabi niya. 1 oras para iligpit ang lahat ng gamit ninyo at lisanin ang pamamahay na ito. Lahat ng personal mong gamit, kunin mo. Ngunit lahat ng binili, gamit ang pera ko. Lahat ng alahas na kinuha mo at lahat ng bagay na pag-aari ng pamilya ko, iwanan mo. Ang galit sa mukha ni Marisa ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ano? Hindi mo maaring gawin ito sa akin, Rafi. Asawa mo ako. May karapatan ako dito. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagsimula nang magkaroon ng bahid ng desperasyon. Asawa? Tanong ni Rafael. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang asawa ay katuwang, hindi isang magnanakaw. Ang ina ay tagapagtanggol, hindi isang berdugo. Nawala mo ang lahat ng karapatan mo sa sandaling sinaktan mo ang anak ko. Sinubukan ni Marisang lumapit. Hawakan ang braso ni Rafael, gamitin ang kaniyang pisikal na pangaakit na dati epektibo. Ngunit umiwas si Rafael na tila ba ito ay isang nakahahawang sakit. Huwag mo akong hahawakan, ang mariing sabi niya. Sa sulok, si Kyle, na kanina patahimik, ay nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa awa sa kanyang ina o kay Angel, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang mga laruan at ang marangyang buhay na kanyang tinatamasa. Ang kanyang pag-iyak ang tila nagpagising kay Marisa sa katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang kanyang huling baraha ay ang pagmamakaawa. Lumuhod siya sa sahig. Hinawakan ng laylayan ng pantalon ni Rafael. Ang kanyang pag-arte ay bumalik sa pinakamataas na antas. Rafi, please. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, alam ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako, ipinapangako ko. Huwag mo lang kaming palayasin. Tiningnan ni Rafael ang babaeng nakaluhod sa kaniyang paanan. Ang magandang mukha na dati niyang hinangaan ay isa na lamang maskara ng kasakiman at panlilinlang. Ang mga luhang dumadaloy sa mga pisngi nito ay hindi mga luha ng pagsisisi, kundi mga luha ng pagkatalo. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, Marisa. Ang sagot niya, habang dahan-dahang inaalis ang kamay nito sa kaniyang pantalon. Pero ang nakikita ko sa iyo ngayon ay hindi pagsisisi, kundi takot na mawala ang lahat ng ito. Itinuro niya ang buong kabahayan. Umalis na kayo. Tumayo si Rafael at hindi na muling lumingon pa. Ngunit bago pa man makarating si Marisa sa hagdanan, bumukas ang pinto sa harapan at pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ng pamilya Santos. Mr. Santos! Bati ng abogado. Narito na kami gaya ng napag-usapan. Ang huling bahid ng pag-asa sa mga mata ni Marisa ay tuluyan ng naglaho.
Ito pala ang dahilan ng katahimikan ni Rafael. Ang lahat ay nakaplano na. Ginang Marisa de la Cruz, ang formal na wika ng isang pulis, inaanyayahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa kasong qualified theft na isinampa laban sa'yo. Sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng kanyang umiiyak na anak at ng mga taong dati niyang minamaliit, si Marisa ay walang nagawa, kundi ang sumama. Kinaladkad niya ang kanyang anak, palabas ng pinto, palabas ng bahay na minsan niyang pinangarap na maging kaharian niya. Kasabay ng kanilang pag-alis, isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas at ang kalangitan na kanina lang ay maaliwalas ay biglang nagdilim at nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan. Tila ba pati ang kalikasan ay hinuhugasan ng dumi at kasama ang bumalot sa tahanan ng mga santos. Naiwan si Rafael sa gitna ng sala, nakatayo, habang pinapanood ang pag-alis ng kaniyang pinakamalaking pagkakamali. Ang pagbabayad puri ay naganap na, ngunit alam niyang ang tunay na paghilom ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang ulan na bumuhos kasabay ng pag-alis ni Marisa ay tila isang banal na paglilinis, hinuhugasan hindi lamang ang mga bakas ng kaniyang mga paa sa lupa, kundi pati na rin ang bigat at dilim na matagal nang bumalot sa loob ng tahanan ng mga santos. Nang tumila ang ulan at muling sumilip ang araw, sa pagitan ng mga ulap, isang bahaghari ang marahang lumitaw sa kalangitan ng Antipolo, isang tahimik na pangako ng isang bagong simula. Sa loob ng bahay ang katahimikan ay nanatili, ngunit hindi na ito ang katahimikang nakasusakal na dulot ng takot. Ito ay isang payapang katahimikan, ang uri na dumarating pagkatapos ng isang matinding bagyo. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kaniyang anak na si Angel, na hanggang sa mga sandaling iyon ay nakaupo pa rin sa sofa, nakayakap ng mahigpit sa isang unan, na tila ba yun ang kaniyang tanging kanlungan. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig pa rin at ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Tila ba pinoproseso pa ng musmos nitong isipan ang lahat ng nangyari. Lumuhod si Rafael sa harap niya, kagaya ng ginawa niya kanina sa dining area. Ngunit ngayon, ang kaniyang mga mata ay hindi na naglalaman ng galit, kundi ng isang malalim at walang hanggang pagsisisi at pagmamahal. Anak, simula niya ang kaniyang boses ay bahagyang paos. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo si Daddy kung naging bulag ako, kung hinayaan kong masaktan ka. Pangako, Angel, hinding-hindi na muling mangyayari iyon. Sa pagdinig ng mga salitang iyon, ang pader na matagal nang binuo ni Angel sa paligid ng kaniyang puso ay unti-unting gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim, ang mga hikbing hindi niya pinakawalan, ay sabay-sabay na bumuhos. Isang malakas at nakakadurog pusong yak ang kumawala mula sa kanyang dibdib at yumakap siya ng napakahigpit sa leeg ng kanyang ama. Niyakap din siya pabalik ni Rafael, hinayaan niyang ilabas ng bata ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng lungkot na kinimkim nito sa loob ng maraming linggo. At sa gitna ng kanilang mga luha, alam ni Rafael na ito ang unang hakbang patungo sa kanilang paghilom. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Rafael ay ang personal na pagpunta sa probinsya kung nasaan si Aling Rosa. Nakita niya ang matanda sa isang maliit na dampa, payat at nangungulila. Walang salitang yumakap si Rafael dito, isang yakap na humihingi ng tawad. Sa una ay tumanggi pa si Aling Rosa na bumalik, dala ng kahihiyan at takot. Ngunit nang makiusap si Rafael at sabihing kailangan siya ni Angel, kailangan siya ng kanilang pamilya, hindi na ito nakahindi pa. Ang pagbabalik ni Aling Rosa sa mansyon ay tila pagbabalik ng puso at kaluluwa nito. Ang amoy ng kaniyang nilulutong sinangag ay muling bumalot sa kusina, at ang kaniyang mga ngiti at pag-aalaga ay unti-unting nagpabalik ng init sa malamig na mga pader ng bahay. Inilaan ni Rafael ang mga sumunod na linggo para lamang kay Angel. Hindi muna siya pumasok sa trabaho,
Ipinagpaliban niya ang lahat ng kaniyang mga meeting. Ang kaniyang buong mundo ay umikot lamang sa pagbawi sa mga nawalang sandali, sa paghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mga mata. Magkasama silang nagtatanim ng mga bagong bulaklak sa hardin, pinapalitan ang mga luma at lanta. Ibinili niya ito ng bagong kahon ng pangkulay at malalaking papel, at maghapon silang gumuguhit ng mga masasayang larawan, ng araw, ng mga ibon, at ng 2 taong magkahawak kamay. Isang hapon, habang sila ay nasa hardin, dinala ni Rafael si Angel sa puntod ng kaniyang ina na matatagpuan sa isang maliit na sulok ng kanilang lupain sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi. Doon, sa harap ng malamig na lapida, umupo silang dalawa. "Anak, alam kong nakikita tayo ngayon ng mommy mo," ang mahinang wika ni Rafael habang hinahaplos ang buhok ni Angel. "At alam kong, katulad ko, humihingi rin siya ng tawad kung hindi ka namin naprotektahan. Pero gusto rin niyang malaman mo na napakatapang mong bata. Dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, hindi nawala ang liwanag sa puso mo." Tumingin si Angel sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Kinuha niya ang isang bulaklak na kaniyang pinitas at maingat na inilagay sa ibabaw ng pangalan ng kaniyang ina. "Hindi po ako galit kay Mommy," ang sabi niya. "At hindi na rin po ako galit sa inyo, Daddy. Kasi po, bumalik na kayo." Ang hapunan ng gabing iyon ay simple lamang, ngunit para sa kanila, ito ang pinakamasarap na piging sa buong mundo. Si Aling Rosa ay nagluto ng paboritong sinigang ni Angel, at si Rafael naman ang personal na naghimay ng isda para sa kanya, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Walang telebisyon, walang mga gadget. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor, at ang kanilang mga kwentuhan at halakhak na muling pumuno sa dining area. Ang mesang minsan nang naging saksi sa kahihiyan at pagdurusa ay ngayon ay naging isang dambana ng pagmamahal at muling pagbubuklod. Nang gabing iyon, bago matulog, dinala ni Rafael si Angel pabalik sa dati nitong silid, ang silid na puno ng masasayang alaala. Inayos na nilang muli ang lahat, ibinalik ang mga poster at inilatag ang paboritong kumot ng bata. Humiga si Rafael sa tabi niya at binasahan siya ng kwento hanggang sa makatulog ito. Bago siya umalis, hinalikan niya ito sa noo at bumulong, isang pangakong isinulat hindi sa papel kundi sa kanyang puso at kaluluwa. "Mula ngayon, anak, hanggang sa huling hininga ko, hindi na muling hahayaan ni Daddy na may sino mang manakit sa'yo. Ikaw ang aking simula at ang aking wakas. Ikaw ang aking anghel." Sa paglabas niya ng silid, iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Hinahayaan ang liwanag mula sa pasilyo na magsilbing bantay sa pagtulog ng kaniyang anak. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ni Angel, alam ni Rafael na mahaba pa ang kanilang lalakbayin patungo sa tuluyang paghilom, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa pagkakataong ito, magkasama na nilang haharapin ang bawat bagong umaga. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ipinapakita ang isang masakit ngunit makapangyarihang katotohanan. Ang kasamaan ay maaring magtago sa likod ng magagandang anyo, ngunit hinding-hindi nito kayang takasan ang katotohanan. Ang kasakiman at kalupitan ni Marisa ay tuluyang nahubaran, habang ang pananahimik at pagtitiis ni Angel ay naging patunay ng lakas ng isang inosenteng puso. Sa huli, nang mamulat si Rafael, huli man ang kanyang pagsisisi, naging aral ito na ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng tahanan, kundi sa tunay na pagprotekta sa anak. Ang kwentong ito ay paalala na darating ang araw ng paniningil. Ang masasama ay mananagot, at ang mga nanatiling mabuti ay gagantimpalaan.
Kahit gaano pa katagal ang paghihintay, ikaw, bilang magulang o anak, ano ang gagawin mo kung may napapansin kang ganitong uri ng pananakit sa loob ng isang pamilya? May pagkakataon ba sa buhay mo na pinili mong manahimik o lumaban para sa tama? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala sa aming mga kwento. Kumusta ka ngayon? Sana ay ligtas at payapa ang puso mo. Huwag kang mag-atubiling magbahagi ng saloobin mo sa comments. Naririto kami, handang makinig.